kontra po sa recreation Correct, natin. correct po. Ngayon, yung mga medical use ng cannabis ay per scientific study, ano-ano po ang possible medical use of cannabis? Opo, dalawang klase po kasi gusto ko pong maging malinaw po sa ating mga kababayan na ang cannabis po ay meron po itong dalawang masasabi po natin laman. Ito po yung tinatawag natin na CBD at yung THC. Ito po. Yung CBD, marami po itong pinagagamitan. Halos sa lahat po. Basta meron kang tinatawag na pagmamaga sa katawan mo. Maging ito ay sa loob ng katawan mo o sa labas ng katawan mo, ito po ang masasabi nating gamot. Pwede mo itong ipahid, pwede mo itong ipatak. Lahat po ng maga sa katawan mo, yun po ang kanyang pwedeng pagalingin. Yun naman pong THC, ito po yung tinatawag natin na wonder. Sapagkat ito po, meron na po mga ginawang pag-aaral po dito na ito po ay ginagamit na doon po sa mga may cancer, sa mga meron pong malulubuhang sakit. Ito pong paggamit ng medical cannabis, kung atin pong pag-aaralan pa, yung mga progresibong bansa po, ito po kanila na po itong talagang pinapractice. Kung pag-uusapan po kung evidence-based po, ito po talagang ginagamit na po ito sa mga cancer patients. At alam niyo po, Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, kayang-kayang ma-afford ng ating mga kababayan. Alternative medicine po ito. Ito po yung halimbawa, kung ikaw po ay may cancer, pagkatapos mong ma-chemotherapy ka, hindi ka makakain, hinang-hina ka, hindi ka makatulog, diyan po pumapasok ang cannabis. Marami pong mga pag-aaral na nakita po nila, na itong mga cancer patients, kapag gumamit po ng cannabis, sila po ay nakakatulog, sila po ay nakakakain. Opo. Ganon din po nung nangyari po ito sa California, Ginoong Pangulo, noong panahon po ng kasagsagan ng AIDS po, meron po silang nakitang isang grupo na bakit itong mga may AIDS na ito, hindi sila namamatay kaagad, hindi po sila pumapangit, hindi sila namamayat. Kaya tinanong po sila kung anong ginagamit nila. Ang sinabi po nila, cannabis. Kasi sila daw po ay nakakakain at nakakatulog. Kasi yun daw po din ang epekto ng AIDS. Kapag may AIDS ka, hindi ka rin makakain, hindi ka rin makatulog. So lahat po ng mga tinatawag po ng mga grabing sakit, ay ito na po talaga ang ibinibigay, yung cannabis po. So lahat po nung ibinahagi sa atin ng ating sponsor, lahat po ba yun ay mababack-upan natin ng isang study na peer-reviewed study? Yung pumasa na sa mga standards ng international level na hindi ka lang basta-basta nagpapublish, rini-review ka ng mga dalubhasa din sa parehas na topic. So, kaya po yon? Kaya? So, panglaban sa pamamaga, inflammation, ang medical cannabis, we can support that with a scientific study na peer-reviewed. Tama po. Opo. Yung benepisyo ng medical cannabis sa cancer, ano ba isa? Mga malubhang sakit. Marami po. Epilepsy? Epilepsy po. Autism, dementia. Okay, autism. Neurology, infectious diseases, neuropathic pain, gastroenterology, oncology. Ito po lahat nito, Ginoong Pangulo, ang binabanggit ko po. Alam naman po natin na ang bansang Israel at ang bansang Canada at ang bansang Amerika po, masabi ko lang di po Amerika, kahit nasa federal, hindi pa po sila approve, pero ginagamit na po nila yung medical cannabis din po. Ang hindi po kasi approve sa Amerika, yung pong sa mga state yung recreational. Pero yung medical po, yan po ay katanggap-tanggap na po yan. Lahat po yan, evidence-based na po yan, scientific, may science na po yan. Katunayan po, ito pong mga research, ito po, cannabis for
Pediatric Epilepsy, National Library of Medicine. Ito po ay yung January 2020. Ito din po yung isa, Medical Cannabis for Children, Evidence and Recommendations, Canadian Pediatric Society. Ito po. At dito din po sinabi, no, use of cannabis and other pain treatments among adults with chronic pain in US states with medical cannabis programs. Ito din po, no, the health effects of cannabis and cannabinoids, National Academies of Science, Engineering, and Medicine, Washington, D.C. At meron din pong Toward Medical Cannabis Education in Israel, National Institute of Health, Israel. Lahat po ito, mga aking ginong Pangulo, lahat po ito ay nagsagawa ng kanilang research po at studies. So, kung meron po nakikinig sa atin ngayon na gustong ma-access yung mga studies na yan para i-check niya mismo sa sarili niya, babasahin niya, ito po ba ay hawak na ng ating committee? Kaya nilang mahingi yan sa ating committee? Opo, Ginoong Pangulo, katunayan po, nakailang beses na po kami nag-imbitahan ng mga doktor po galing sa ibang bansa at meron po sila talagang mga research po na research base. Handa po kami na i-furnish po sila lahat niyan. Opo. So, sa kaalaman ng ating sponsor, ilang bansa na ang pinapayagan nila ang medical use of cannabis and cannabis extracts? Mga ilang bansa na po yan? Okay. Sa ngayon po, 70 bansa na po sa buong mundo ang nag-legal po ng ilang anyo ng cannabis, medical cannabis po. At 50 bansa naman po noong tumaas po ito. Dati po 50, naging 70 na 70 po. po? Okay, sige. Opo. 70. Sa pagkakalam ko, more than 190 ang members ng United Nations eh. Opo. So kung makikita natin, minority pa rin, 70. Ano kaya ang alam nung 120 other nations na hindi nag-adapt ng medical cannabis? Siguro po, Ginoong Pangulo, kulang pa din po sila sa konti pong kaalaman. At siguro po, hindi pa rin po nila narinig pa yung bagong statement po ng United Nations po na iniiba po yung schedule po ng cannabis. Opo, dati po kasi talagang ito po ay sinasabi nilang bawal. Pero ngayon po sinabi nila bawal pa rin, pero meron po itong medicinal component na pwede po nilang pag-aralan pa. Kaya meron pong approved po ngayon eh. May approved po na dami nung tinatawag po na THC at nung CBD. Sige po. Ano naman po ang danger nito? Kunyari, meron ba Na-overdose po, meron bang kaso na posible bang overdose dito? Ang pinaka-overdose po ng cannabis, matutulog po sa kakakain. Yung lamang po, wala pa pong naitala, wala pa pong naisulat na meron pong namatay po sa cannabis. Sa loob po ng 1,000 taon na ito po ay ginagamit na. Pagmula pa po sa panahon po ng Egyptian, sa lahat pa po, ano? Wala pa pong na-record po na namatay po sa cannabis. Pero meron po ako napanood na medyo parang documentary din siya na accidentally yung anak na babae, dalagita pa, kumain ng parang candy, gummy candies pero may cannabis pala. Sa US ito. At siyempre, tirinato niyang candy yun. So, naparami ang kain niya. Kinailangan siyang itakbo sa ospital eh. So, I think the overdose is more than just getting sleepy and having a good appetite. Meron din pong, naging emergency case din po siya eh. Siguro po, dala po ng panic. Siguro po, nagpanic po siya. Hindi po nag-collapse yung ang anak nila, nag-collapse. Nakita nila, nandiyan na lang sa Pero nabuhay sa po. floor. Nabuhay. Opo. Pero it was still an emergency. So, posibleng siyang nauna. Na documented case na namatay. Pero hindi po namatay. Hindi po namatay dun sa napanood ko. Wala po kasi Ginoong Pangulo na recorded po talaga na after po magkaroon ng ganong klaseng overdose. Kasi hindi po iwasan
na pagka nasobrahan po, talagang matutulog po talaga, babagsak po talaga. No? Pero hindi po talaga mamamatay. Wala pong magiging epekto sa so puso niya, kahit po sa utak niya. Basta pagising lang po nun, maghahanap lang po ng pagkain yun. Sigurado po. Yan po ba ang ating pinag-uusapan on the ano ba tawag ba dyan? Dangerous? On the dangerous side effect, overdosing on medical cannabis or adverse effects, cannabis, cannabinoids. Apo. Walang hindi tumataas ang kanilang BP or heart rate to such Meron po. dangerous levels, Mr. President? Wala naman pong sa dangerous level. Wala pa po akong nakita talaga na nagkaroon pong ganun. Ano? Pero marami po talaga yung automatic nagpapanik. Siyempre po, medyo iba sa kanila. Opo, marami pong ganyan. Marami pong mga video, marami pong mga pag-aaral na ganyan. Na, sa Prague nga po, may mga isinagawa po sila, no? Na mga ganyang pag-aaral. Ganun din po sa Israel. Po, meron pong mga medicinal cannabis po ngayon na tinatanggal po yung panic. Tinatanggal po yung, minsan, meron po dyan, yung anxious ka, yung mga paranoia. Meron po sila ngayon na tinatanggal na po nila yung mga effects na yun. Pati nga po yung namumula yung mata. Kaya po, Ginoong Pangulo, pag kinumpare po natin ang cannabis, yung medical cannabis, doon po sa recreational marijuana, malayo po talaga. Napakalayo po. Kasi yung pong medical cannabis, naaalis na po nila kahit yung pamumula ng mata. Ano na po yan? Nandun na po sa development na yan. Pero yung recreational marijuana po, talagang marumi yan. Hindi po talaga... Wala sa usapan yan. Wala po dito sa bill natin. Opo. Pero, tapos ang medical use lang tayo ng cannabis and cannabis extracts, and these are prescription-based drugs or medicines. Opo. So hindi pa rin siya over the counter, basta kailangan doktor pa rin ang magbigay ng prescription o magrekomenda Saka ng po, gamot. dapat po, Ginoong Pangulo, yung pong doktor, nakapag-aral po siya ng patungkol po sa cannabis. Opo, hindi po basta doktor lang. Kailangan Nasa bill natin yun? Opo, nasa bill po natin. Saan mag-aaral si doktor para makakuha ng additional knowledge or experience? Katulad po nitong huli, nagpadala po kami ng doktor dito, na galing po sa Amerika. Siya po ay si Shiksha Gallo. Nagsagawa po siya dito ng seminar. Siya po ay clinical pathologist at siya din po ang maraming clinical and scientific studies na ginawa po sa Amerika. So kung maging batas ito, Magpapapunta po tayo. Opo. Ng mga anong body yung mag-organize ng mga fora na ganyan? Opo. Yung pong ating bill nandoon po, no? Ilan ba? Opo, sa section 29. Ano na nga? Section 29. 29. Opo. Ito po, basahin ko po, Ginoong Pangulo. Section 29, Training of Medical Cannabis Physicians, Pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals. The PMCA, the Philippine Medical Cannabis Authority, shall develop an appropriate training program for physicians, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals on the following topics: D. Pharmacology of cannabis, contraindications, side effects, adverse reactions, overdose prevention, drug interaction, dosing, routes of administration, risk and benefits, warnings and precautions, abuse and dependence, and other related topics. Completion of the program shall be precondition for the physician, pharmacists, and other allied medical and healthcare professionals as may be licensed to prescribe, dispense, and administer medical cannabis to qualified patients. Yes, meron pala tayong ginagawang o itatayong Philippine Medical Cannabis Authority. Opo. Yun po sana ang atin pong panukala. Ito po ay binasi po natin sa bansang Israel at sa akin po kasing palagay, yun po yung pinakamagandang model po, no? Sa usapin po ng sa lahat po ng klase ng usapin, ano? Sa pagtatanim, sa law enforcement, sa lahat na po. Pati po sa dispensary. Sila Yung na abuse, po. yung abuse po, na-anticipate natin yun? Opo. May kakuntsaba kang doktor, na best friend mo, kaibigan mo, pwede ba ito maabuso, and then mayroon na ba tayo linagay na penalty to discourage abuse and misuse Opo. of prescription?
Opo, sa section na 25 po, sa prohibited acts, medyo mahaba po ito, Sige po. po, Ginoong Pangulo. Pero nandito po lahat kung ano po yung mga po pwede nilang, halimbawa po, yung doktor ay dumiskarte po, ay malaki po ang kanyang pananagutan. Opo, malaki po ang kanya pong parusa. Opo. Marami po Yan lang ito. naman yung ating kinakatakutan na Mr. President kasi na baka madaan to sa pagiging barkada. Opo. Naintindihan po natin yun. Opo. Pero pwede pong palawakin po, Ginoong Pangulo, makapag-explain lang po ako. Sige po. Opo. Yung po sa usapin ng abuse, ito po naman ay yung natutunan ko lang po ito sa Prague. Maiksi lang po ito, Ginoong Pangulo. Kasi po sa kanila, ang kanila pong definisyon ng medical cannabis, pati po yung mga usapin na nag-aabuso nito, kasama po dun sa medical cannabis. Kasi po, ang kanila pong prinsipyo, imbis na yung kanilang yung nagda-drug abuse po, halimbawa, yung nag-recreational marijuana po, kung hahayaan nila na gumamit ito ng recreational marijuana na marumi, na hindi alam kung saan galing, yung pong pasyente, ang tawag ko po sa na nagmamarijuana, pasyente po, yung pasyente po, ang kanyang kinukonsumo, magiging sakit pa. At kapag nagkasakit siya, Correct. problema pa ng Estado. Correct. So sa Prague po, ang kanila, pagka meron silang alam na itong taong ito, may problema siya ganun, ginagamot po nila sa pamamagitan po ng medical cannabis. Para po yung tao ay unti-unting magbago, unti-unting mawala doon sa pang-aabuso at malinis yung kanyang nakukuha. Kasi ang importante po dito, malinis. Ito pong medical cannabis kasi pharma grade po siya, pharma grade. With the permission of the Minority Leader, nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang kay Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo. Yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpunta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok. Wala pong nagbabantay. Ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yung po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacists. Ito po ay talagang controlled po, Wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan nila kinukuha yung medical cannabis na yun? Kasi sinasabi niyong na-store, na napakalinis. Opo, ano po yan Sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyong piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama na magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, legal, yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili. Kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan mayroon mga nagro-rolyo ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal dun legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. May tuturing niyo ba yan marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biskwit na isasalang nila sa biskwit yun? Opo. Ibig sabihin yung binibenta nilang biskwit na may halong marijuana, marumi rin yun? Hindi naman po sa usapin ng marumi na ibig sabihin lang po, hindi lang po siya pharmaceutical grade. Kasi ang hinahabol po natin talaga dito, Ginoong Pangulo, pharmaceutical grade po talaga. Dumaan po talaga sa mga laboratorio talaga na talagang kalinisan po ang kanila pong number one na talagang pinapatupad. So, Kasi po,
Kasi po, ganoon Pangulo, yung sa Netherlands po, recreational din po yun eh. Talagang, ano po, hindi naman totoo po. naman. Opo. Pero yung nagtataka lang ako dahil yung iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, biskwit. Eh kung kinonsume ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o Depende po. Kasi ang cannabis din po, iba't iba na rin po siya eh. Meron din, sigurado po, no, mahahay siya. Pero depende po dun sa kanyang, kasi ang medical cannabis may mga kategorya na po yan eh. Opo, meron pong tinatawag na sativa, may tinatawag na indica, may tinatawag po na hybrid. Yan po yung hindi po naiintindihan ng mga ibang kababayan po natin na kapag sinabi po natin kasing medical, para din po itong talagang gamot talaga. nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang Opo. Baka makakontempt ako dito, ha? Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis o marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi ang kakaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Recreational po yan. Opo, Klaruhin natin, bawal yan. Opo, talagang amat na lang po yun. Kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya sinisigarilyo, hindi siya ini-smoke, bawal. Yung kasi recreational yun, okay? Opo. At saka ito po medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay po. Pasaklaro po lahat yun. Opo. Ang problema po, meron din po kami na research kasi na mga adverse side effects or mga dapat katakutan din natin na mga long-term effect na hindi ba to? Kasi yung binanggit po nating sponsor na tinutulungan nila sa Prague yung mga na-addict sa marijuana, so therefore addictive siya. Hindi po. Hindi ba? So hindi ba nakakatakot yun? Ginagamit po siya to cure. Kasi halimbawa po, hindi lang po sa na-addict po. Kung saan po na-addict, halimbawa na-addict po sa opium o sa mga sa opioids, sa alcohol, ay ito na po talaga yung kanilang pang-treatment. Okay, treatment to... Kasi wala po siyang To stop Wala or po cure siyang- the addiction, the so-called... Opo, wala But po. was there also an addiction to marijuana use? Wala po akong sa akin pong sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis. Wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Ang meaning ng addict talagang yung Talamak hindi po, na niya makontrol yung desire niya o nanginginig na siya, hindi na siya makafunction ng normal dahil kailangan niyang Kailangan niya yun. makakonsumo. Opo. So, Wala po kayong na-meet? Wala pa po ako. Or lahat ng na-meet yung nag-invoke ng right against self-incrimination. Ayun ba? Hindi po. Karamihan po. Hindi naman po. Ginoong Pangulo, kahit po sa mga rehab po, kahit po sa mga rehabilitation center, hindi po kailanman naging issue ang marijuana. Ang laging issue is shabu, alak. Sige. Opo. Sige po, posible din ba, meron kasing may nagsasabi pwede rin dahil sa long-term use, maybe kahit recreational or kahit medicinal, pwede rin magkaroon ng cognitive impairment. Ibig sabihin nun yung siguro, madalas ka na makalimot, yung memory mo, bawasan na, yung alertness mo. Pwede pong mangyari din po talaga yun. Pwede din po. Sabi po ng mga experts natin dito, pwede daw pong mangyari yun. Okay. Pero kung ang isang medical cannabis patient po ay sumusunod sa doktor niya at ginagawa niya po lahat yung inuutos ng doktor niya, imposible pong magkaroon siya ng ganung diferensya. Apa. Yung mga pwede pong magkaroon ng ganun, yun po yung mga walang disiplina at hindi po sumunod sa doktor nila.
Sige po, Mr. President. So, yun lang ang kailangan natin bantayan, yung abuse. I think, ilang bodies ang kailangan natin makreate para masiguro nating hindi maabuso yung sistema. So, we have already the PMCA, ano pa? Dito po sa ating pong panukala, sa ilalim po nung, isa lang po siya, Section 5, Philippine Medical Cannabis Authority. Pero siya po, under supervision din po siya ng DOH po. Parang sa Israel po, nung pumunta kami sa Israel, ang una pong sumalubong sa amin, yung Department of Health po nila, saka po kami pinakilala doon sa kanilang Cannabis Authority. Opo. Parang ganun din po, Ginoong Pangulo. Meron pa pong Medical Cannabis Advisory Committee. So, Opo. So hindi ba tayo masyado nang magagastusan sa budget sa dami ng ating mga ginagawang mga institusyon para lang masiguro natin na hindi na abuso ang paggamit ng cannabis and cannabis extracts? Opo. Sa totoo lang po, aminin ko po sa inyo, Pangulo, ako po ang naglalagay ng safeguard po dito. Dahil ayoko po talagang ito ay maabuso. At patungkol naman po sa kung ito po ay magdadagdag ng gastos, gusto ko pong ipaalam sa ating chairman at sa ating pong Ginoong Pangulo na ang cannabis po sa buong daigdig na nagbibigay po ng pahintulot sa medical cannabis, hindi po ito kailanman nagbigay ng additional na gastos sa gobyerno. Ito po ay nagbibigay pa ng tinatawag po nating return of investment. Ito po, nagkakaroon po ito ng... Ito po, katunayan po, itong kapitbahay po natin na Thailand, kumikita na po rito, no? Talagang sila nga lang po ay recreational. Pero ngayon po, unti-unti silang bumabalik at pumupunta sa medical. Pero doon po sa huling report nila, ang laki po ng revenue ng medical cannabis. Ginamit niyo po ang Thailand as an example. So sa Thailand ngayon, allowed ang medical and recreational. Opo, pero umaatras na sila sa recreational. Hindi sila umaatras sa medical? Hindi po sila umaatras sa medical. Opo. Again, with the permission of the Minority Leader, Senator Padilla, ano ba yung mga sense ng karamihan ng mga doktor natin dito sa Pilipinas? Sila ba ay pumapayag dito sa medical cannabis o karamihan sa ating mga doktor ay hindi pumapayag? Wala po akong nakausap pa na doktor na hindi po siya naniwala sa aking sinasabi kapag nakausap ko na po. Okay. Yung mga hindi po natin nakakausap at hindi po nakakarating sa kanila, yung mga magagandang balita patungkol sa medical cannabis, talaga pong sarado. At lagi ko naman pong sinasabi sa kanila, Ginoong Pangulo, ganito lamang yan Pinapayagan natin yung fentanyl, pinapayagan nyo yung Demerol, pinapayagan nyo lahat yung matitinding droga na yan, pero itong medical cannabis, ayaw yung payagan. Yun lang pong lagi kong sinasabi. Meron na ba ho kayong mga nakausap na doktor at nakumbinse na pumayag dito sa medical cannabis? Ay, marami na po. Ito pong nakaraan naming seminar, ilang doktor yun? 40 po. Nung nakaraan pong nag-seminar po dito, yung doktor po namin, na expert na galing po sa US, 40 po na doktor ang nag-seminar. At marami pa pong nag-a-apply. Sige, maraming salamat. Okay po, Mr. President, yun din yung tanong ko na si FDA ba nagbigay ba ng position paper or hindi ba mahalaga ang position paper ni FDA or si PMA ba, Philippine Medical Association, and the other doctors associations, nagbigay ba ng mga position paper? Ang sa pagkakaalam kasi ng aking opisina, paghingian natin ng position paper ang mga medical doctors associations, negative. Opo. Tama po ba? Inaasahan po natin yun. Inaasahan po. Opo. Inaasahan po natin. Opo. Hindi ba mga dalubhasa din sila sa field ng effect of medicines to the patients? So, ako po'y gumagalang sa opinion po ng ating mga ang sinasabi niyo po yung Philippine Medical Association. Opo. Against sila, for the record. Opo. Against. Meron pong iba, hati po hati. Hati. Yung pong patungkol po kanina, excuse lang po, 1 minute suspension lang po. Minute suspension, Mr. President. A minute suspension.
Maraming salamat po. Okay. Continue. Opo. Yung po sinabi nyo kanina, doon po sa DOH, DDB, PIDEA, pati po yung FDA, lahat po yun, suportado po yung ating bill. Wala po silang kontra. Yun lamang po sa PMA. Opo, inaasahan naman po natin yun. Kasi nga po, dito po sa Pilipinas, wala pong nangyayaring research dahil bawal. Di ba po? Yun lang po yung logic nun eh. Bawal kasi. Wala tayong magawang research. Pero kung ang research po natin, papayagan po tayong mag-research, magkakaroon po tayo ng sarili. Kasi lahat po ng hawak nating research, galing po sa ibang bansa. Pero yung na-access po ng ating sponsor and even the author ng mga studies, na-access din po yan ng ating mga doktor. Opo. And yet they are unconvinced. Opo, yun So, po ang how do we explain that, Mr. President? ang karamihan po sa kanila, ang sinasabi, wala po tayong sariling research. Wala po tayong sariling research. Ang sinasabi po nila, ang research na yan galing sa ibang bansa. So, kung papayagan lamang po tayo. Karamihan ng mga pills na inapprove ng FDA, kahit yung study yata nung effect ng mga pills na yun, foreign studies ko yun, sinasabit lang po sa FDA yun. Opo, yun nga po ang hindi natin. So hindi po ako makapaniwala na yun po yung dahilan na wala lang Philippine research. Baka, ano po kaya, sa hearing po natin, ano po ang nasabi nilang dahilan? Yun po. Research? Lack of a Philippine-based research? Yun lang yun ang Aba, yun dahilan po nila? ang naririnig ko lagi. Pati po sa mga ibang resource speaker po natin, marami po silang, kasi tama naman po yung kanila. Sa totoo lang po, Ginoong Pangulo, ako po ay sumasang-ayon na dapat magkaroon po tayo ng sarili nating research. Kaya po sana, sa pamamagitan po ng panukala na ito, para po magkaroon ng katahimikan po ang lahat, magkaroon po ng kapayapaan ng loob, magkaroon din po tayo ng research patungkol po dito. Kung magre-research ba ngayon using, siyempre, cannabis extracts, takot ang institution na nagre-research kasi bawal. Opo, dito lang po sa So, tabi ko. marami po dito. kailangan muna itong batas nito even before that research to be done. Pero ang batas na to kasi legalizes already the use of medical cannabis. So, parang pointless. Hindi po, sarili po nating research para po makumbinsi po natin. Kaya nga, Opo, ang yung- posisyon po ba ng ating sponsor ay walang maka-research na Philippine-based research, Philippine subjects siguro, Philippine-based subjects on medical cannabis, cannabinoids, cannabis extracts. Kasi kung wala itong batas na ito, bawal yung mga raw materials na ginagamit nila. Opo. Pero itong batas na ito allows already the use of medical cannabis, making that research practically pointless. Kasi po, ang pinupunto ko po, Ginoong Pangulo, yung po kasing posisyon ng mga hindi po sumasang-ayon. Kailangan po silang ma-at peace. Ma-at peace po. Ma-at peace lang sila kung magkakaroon po ng research na tayo po ang gumawa. Kasi meron po namang mga... Apo. Meron naman po kasing mga research na po na naisagawa na po doon nga po sa mga progresibong bansa na katanggap-tanggap na po. At sinasabi pa po ng United Nations na ito na po talaga yung schedule niya. Okay, sige po. Ito na lang po, just a few more questions na lang. Yung bago tayo, kunyari maging batas na po ito, bago talaga magamit yung medisina na may cannabis or cannabinoids or cannabis extract, or bago ito mabenta sa publiko, ilang lisensya ba ang kailangan makuha nitong medisina na ito bago siya maging available sa publiko? Aba, yan, magandang tanong yan. Kasi hindi namin mabilang sa dami ng steps dito po. So, Sa totoo lang po, Ginoong Pangulo, ako po lahat ang gumawa ng steps na yan dahil gusto ko po talagang makasigurado na hindi po ito maaabuso. Opo, pero handa po akong tumanggap ng amendments po ng ating mga kasama. Pero ako po talaga, ang posisyon ko po, Ginoong Pangulo, higpitan. sige po. So takot din po kayo. Opo. So mayroon din kayong parang alinlangan. Wala pong alinlangan, takot lang po na baka ayoko po kasing maging recreational. Yun lang po ang takot ko. Ayoko pong maging ang bill na to maging daan para ang Klaro. iba ay gawing recreational ito. Ayoko po. Klaro po tayo, sa ating interpellation, hindi sakop ang recreational. Opo. So ito po, last issue ko na lang, Mr. President. Napansin namin na pinagbabawal pa rin sa bill natin, although ang objective ng bill is to make
medical marijuana or cannabis use legal, pinagbabawal natin ang planting of marijuana plants even for the purpose of using the plant for medical purposes. Medyo doon po ako nagtataka kasi pina-research ko po sa staff ko. Meron tayong mga approved herbal medicines, ampalaya, ano pa ba? Kahit sa bawang, based sa bayabas, Moringa. allowed. So allowed the medicine, allowed ka mag-plant for that. Ngayon ito, i-allow natin pero bawal ka mag-plant. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung author natin, meron siyang danger na nasisense. Opo, ang sinasabi po kasi parang ganito po yan eh. Bago po maging full grown po kasi yung cannabis, mga 6 months po. Ang sinasabi lang po natin doon, halimbawa pumasa po yung batas, hindi pa po tayo pwedeng magtanim kaagad. Kailangan magkuha muna po tayo ng knowledge para po gawin yung medical cannabis. Kasi ang alam po natin sa ngayon, Ginoong Pangulo, ang knowledge po natin, yung recreational. Yung po alam, ayoko po yun eh. Kailangan po, ang gusto po natin kasing makuha yung knowledge ng medical cannabis. Ilang buwan muna po yun bago mag-produce. So sa una po siguro, mag-import muna po tayo doon sa gumagawa po ng best practices. Halimbawa po sa Canada, sa Amerika, o sa Israel, kung ano po yung papayagan ng FDA. Habang ginagawa po natin yung atin. Kasi ayoko naman pong habang buhay tayong nag-i-import. Kasi hindi rin po tayo kikita doon sa economy niya. Kasi may economy po siya eh. Sige po, ako I just want to be consistent na kung talagang i-legalize natin ang medical use of cannabis, we should regulate the planting of pwedeng marijuana plantations for that particular legal purpose. Naging Yes, legal sir. kasi. Opo, So, tama po. yan lang po Opo. yun. If that should be possible. Pero kung Opo. natatakot ka dahil sasabihin mo nasa Pilipinas ka, so naintindihan ko po yun. Pero it's also time for us to also parang level up. Opo, Na opo. dapat law enforcement, kasi puro law enforcement nandito sa mga Opo. safeguards po natin eh. So, Ako po naglagay sa- kung wala tayong tiwala dun sa safeguard na yun sa farming, sa planting, bakit tayo magtitiwala ngayon na the other safeguards against abuse will work? So, it's either we trust that our safeguards will work or do not trust that they will not work, di ba? So, yun lang po yun, napansin ko po yun. Kasi pati farmers natin, i-deprive natin sa isang legal activity or legal economic activity. So yun lang po yun. Kung pwedeng mabalikan lang po ng ating... Opo. Ginoong Pangulo, mabanggit ko lang po. Meron din po akong... Ayusin na lang nila po. Meron din po tayong, Ginoong Pangulo, meron po tayong bill din po dyan na hindi pa po natin... Pero tungkol din po ito sa cannabis. Pero ito naman po yung tinatawag nating industrial hemp. Ito po yung pwedeng puntahan ng ating mga magsasaka. Pero another discussion po yun. Pagka yung bill na po na yun ang pinag-usapan natin. Iba po kasi yung industrial cannabis, tsaka po yung medical cannabis. Okay. So what is industrial cannabis? Ito po yung mga ginagamit